Welcome dito sa Rosana Tarot. Reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general and a collective reading your energy at this time. Seven of Cups in reverse. Stable ka. Hindi ka nalilito. Hindi clouded yung isipan mo. Hindi distracted yung isip mo. You know what you want. Alam mo kung ano yung choice mo. Alam mo kung ano yung pipiliin mo. Alam mo kung ano yung importante sa'yo. Okay. Dali na. Sige na. Mag-away na. Kung may partner kayo, or kung wala pa, soon magkakaroon ka ng partner na mangyayari na to in reality. No? Yung magkakaroon ka ng partner, lalo ka palagi mong ini-imagine yun na karoon ka na ng partner, o palagi mo ini-wish, gusto mo talaga yan. Ayan, minamanifest mo yun, magkaroon ka na ng partner in life. Eight of Wands, may gusto kang puntahan, gusto mo travel, may gusto kang i-message o send ng message. Clarification, Eight of Wands. O may mag-message sa'yo, pwede din may mag-message sa'yo to. May mag-message pa sa kanya. Ay mag-message sa'yo. Someone na may inner strength. Someone na malakas yung loob niya, na brave siya, na i-message ka, na kontakin ka. Kasi, feeling unsecured and balanced siya. Ngayon, no? Hindi siya stable right now. Kailangan niya ng kumpletong pamilya. Kailangan niya ng kumpletong buhay. Kailangan kanya para mamuhay siya ng kumpleto. Masaya, fulfilled, and happy, and satisfied. Yan. Ito yung gusto niyang buhay, kasama ka. Yung taong to. Soon ba makareceive siya ng message? Oo, soon makareceive ka ng message daw. O pwedeng tawag din yan. Message o tawag. Message for you or guidance sa'yo na nag-guide dito. Sino ba nag-guide? Tingnan ko nga. Angels. Message na angels for you. Business venture. Trust and follow through on a new business idea or career opportunity. Mahal ka ba nitong person na mag-message sa'yo? Message daw eh. Oo, mahal ka niya ng person na yun. Kasi, tingnan nyo, malungkot siya oh. Malungkot talaga, unstable, unbalanced, ungrounded, unsecured. Hindi siya secured, no? Hindi siya feeling complete, no? Hindi siya okay. Kita nyo, matamlay, malungkutin, without you. O kung malayo man siya sa'yo, lalo kung nagtrabaho niya sa ibang lugar, o basta kung merong misunderstanding sa inyo, kung ano man ang situation niyo ngayon, basta malungkot siya. Pag wala ka sa buhay niyo, pag walang communication sa inyo, o kung may tampuan sa inyo, gano'n. Mahal ka niya. Wala naman yan sa mukha eh. Hindi naman kailangan na attractive ka eh. Importante, mahal ka ng asawa mo, person mo, asawa mo na di asawa, no? Person mo ng karelasyon mo. Ganon.
Tataka kayo kung bakit yung iba mahal na mahal ang kanilang asawa, ng kanilang person. Yun ang hindi ko ma-explain kung bakit gano'n. No? Ang importante, magpakatotoo lang. No? Hindi kailangan maging peke na kailangan mo pang mag-effort na gayahin ng iba o magkunwari na si ganito ganyan ka, perfect ka. Basta alam ko, kailangan mo lang magpakatotoo at mahalin mo ang sarili mo. Ganon. Mahalin mo yung sarili mo. Wag focus yung yun ang mga na-experience ko, yun ang mga natutunan ko. No? And yung mga, be real. Yun. Yung totoo ka. Ano ka, yun ka. Diba? May authentic ka. Mahalin ka ng person mo sa kung ano ka talaga, no? Pero kung ibahin mo yung pagkatao mo, gagayahin mo iba, sa tingin mo ay yun ang magustuhan ng person mo, yung pagkatao ng iba na ginaya mo, hindi. Maano yan siya, maumay. hindi naman ikaw yung ganun eh. Oh. Hanggang sa point na tatamarin ka ng gumayagaya, magtaka yung person mo, bakit nag-iba na tong person ko? Hindi man to katulad nito dati. Nag-iba siya. Gano'n na yung person mo. So ano pa? Past person. Meron kang past person eh. Lumabas yung past person dito na nasasaktan siya kaya naging guarded, naging defensive. Meron ka ding past person na naging guarded, naging defensive, na nasasaktan. Na feeling na betrayed o nasaktan lang talaga. Yan. Sobrang nasaktan, na hurt. Ano ang intention sa'yo ni past person mo? Maring iba to, iba siya, no? Diyan sa isa. The Chariot. Ay, pursue ka. May courage siya and driven na ipursu ka. Napuntahan ka, na kontakin ka. Kasi, the Chariot to eh. Hangad yung mag-succeed talaga. Sign of success. Oh, the Sun. So, gusto niya mag-succeed. Bold and daring. Naging bold and daring siyang i-pursue ka. Ang mag-take ng action sa'yo. Positive. May active siya. Sigido. Determinado. Na mag-take ng action sa'yo. Puntahan ka na nito eh. Parang puntahan. Pupuntahan ka niya, no? Malalaman mo. Makikita mo. Pupuntahan ka niya. Gusto makapag-connect yan sa'yo. Gusto magkabalikan kayo. Magkaganyan. Anong feeling sa'yo nito? Ni past person mo na to? In reverse. Cold, unemotional. In reverse eh. Queen of Swords in reverse, pero hindi niya mapigilan yung damdamin niya sa'yo. Kahit pinipigilan niyo yung damdamin niya sa'yo, no? Parang naging vicious ba dahil sa nasaktan siya. Pero hindi niya mapigilan. Hindi na niya mapigilan ng isip niya. Yung nararamdaman niya sa'yo. Naging vicious siya. Pero hindi niya mapigilan. Siguro pinipigilan niya ng isipan niya yan. Pero hindi niya talaga mapigilan. Yung nararamdaman niya sa'yo. Yung feelings niya sa'yo. Hot ka ba daw? Hot? Hot ka daw, hot. See? Hot ka daw. Clarified by 7 of Swords. Irresistible ka ba daw? Irresistible. Yeah, irresistible ka. Kaya ka malungkot siya without you eh. Kailangan ka sa buhay niya eh. Talagang ikaw ang gusto niya eh.
may choice ka. May option ka. Yan. Pero alam ko sinong gusto mo. Sino bang gusto mo yung sa dalawa na yan? Yung sa taas. Dito kanina. Oh, yan ang gusto mo. Kasi attractive siya. Good looking. Yan ang gusto mo. Pareho lang naman silang interesado at prosigido na makasama ka, i-message ka, kontakin ka. Baka sabay-sabay yan o mauna yung isa na kontakin ka, i-message ka. Kaya defensive kasi naging vicious na ko, nasaktan daw siya. Feeling na betrayed o nasaktan lang talaga, na hurt. May 10 of swords dito. Ano ang nagustuhan sa'yo? Na itong person na to, na past person mo na to. Yung sa 6 of cups na energy. 4 of cups. Kasi malungkot nga siya without you. Kasi hindi siya masaya sa buhay niya. Natamlay siya. Pag hindi kayo okay, pag nagkaroon ng misunderstanding, pag wala ka sa buhay niya. No? Nag-aakay na may dalawang pasaway. No? Ay, si Bigol. Pare ka na, mo. Dandan rin na. Pasok na. Kaya lang kasarin. Etong person naman sa taas na to, na unstable din, na insecure without you, no, unbalanced without you, mag-message siya. Anong feelings yan sa'yo? Ay natanong ko na ata. Anong feelings yan sa'yo? Yung tao na yun, yung sa taas. The Tower and the World. Gusto niya magkaroon ng new beginning, mag-umpisa kayo, magsimula kayo na hindi na nadi-destroy, hindi naruruin yung sama ninyo, yung relationship niyo, yung connection niyo, na makapag-umpisa kayo ng maayos na relationship, no? Magkaroon ng ang magkita kayo, ang mabuo kayo, yan, gano'n. Ang mabuo kayo, magkita kayo, either dyan, yung yun ang gusto niya. Yun ang feelings niya pala, no? Ikaw ang mundo niya. Sa'yo umiikot ang mundo niya. Ma-destroy siya pag wala siya sa buhay. O pag wala ka sa buhay niya, parang nadi-destroy siya. Kaya gusto niya, tama ba? Parang nadi-destroy siya pag wala ka sa buhay niya. Oo, parang nadi-destroy siya pag wala ka sa buhay niya, no? Alam niyo yung ganong feeling? Nadi-destroy siya inside, emotionally, mentally, yung parang hindi siya masaya sa buhay niya ba, parang alam mo yun, nadi-destroy ka inside, yung parang ganun, dahil wala yung isang person sa buhay mo, dahil wala yung taong mahal mo, mga ganun. Kasi mahal ka niyan eh. Ito namang isa, may pagka-vicious to, yun ang gusto mo, kasi attractive na sa kanya na lahat, marriage material. Itong ikaw yung mundo niya, di ba, yung message ka daw niya. Matuloy sana yung message niya sa'yo. Tumpak sana, wala sa blockage ba? Tumpak talaga. Wala sa blockage, no? Wala sa kadlang dyan. Na sa ganun ay, maging okay na kayong dalawa, no? Parang pasabi ka, oo nga, tama yung sa reading. Sana kayo message ka niyan agad. So ano pa? Great collective ito. Kasi kung sino naman talaga ang ma-pick yung energy. Kung sino ang tuwaan ba? Tagal natin note ka dito, wala pa, no? Wala pang result. So, ano pa ang
Next. Na mangyari sa buhay mo niyan. Kasi may dalawang person to. Maliban pa sa mga new person. Gusto ka, type ka, di ba? Tingnan natin. Ano ang maging buhay mo niyan? Soon. Ay, site. Titira ka sa place na parang magubat, mapuno. Sa place na parang farm sa farm. Mag-alaga ka ng baka. Saya naman yun eh. Or else kung hindi ka naman mag-alaga ng baka, kasi may baka dito, may tanim-tanim ka ng gulay o prutas or bulaklak, mga ganon sa paligid ng bahay nyo. Masaya yun. Kung simple yung buhay, huwag mo na lang kumpara yung buhay mo sa iba para masaya ka. Gano'n lang yun eh, para masaya ka, para fulfilled ka, para araw-araw masaya ka. Kasi kung kahit ano pa ka dami na pera mo, kung ikukumpara mo yung sarili mo, kailangan lamang ka palagi, no? Kunwari sa mukha. Bitter ka kasi mas lamang yung isang tao sa pera. Hindi ka maging masaya, hindi ka maging fulfilled. Impyerno ka pa pag may ginawa ka na scheme and deceit dahil lang sa inggit. Di ba? Alam. Yun ay para sa pangkalahatan yun na sa lahat, no? Na message ko. Paging masaya ka, pag marunong ka makontento kung ano mayroon ka. At hindi mo kailangan kumpara yung sarili mo sa iba, no? Dahil hindi talaga pare-pareho ang mukha ng iba, hindi pare-pareho ang buhay ng ibang tao. No? Kung may tutulong, be thankful, be grateful. May magbibigay, be grateful. Kahit prutas man niya ibigay, kunting bagay, napakalaking bagay na nun. No? At may ganung tao na nagbibigay. Diba? Pag binigyan ka, be grateful, wag abusado. Sa mga lahat na ng viewers, ayan ang aking message. Meron kasing pag binigyan mo, pag dinulungan mo, hindi makontento. No? Gusto mang naklam. Lahat na nung siya nagbigay. Gusto pa sa kanya. Oh, Diyos me, grabe talaga. Hindi talaga makatwira, di ba? May ganyan na, may mga ganyan. Yun ang message ko para sa lahat ha. Hindi sa niredingan no? Kundi sa lahat yan, no? Sa lahat ng viewers. Yan ay mensahe galing sa akin. Siyempre ako nagsalita eh. So ano pa ang maging buhay mo? Stars. O baka maging sikat ka nito kasi star. Pwedeng sisikat ka kasi star. Pwedeng, baka makapag-vlog ka niyan. Kayo ng person mo, no? Maganda yun sa Facebook, no? Ang daming sumisikat dyan eh. Kumikita pa. Madaming nagkakilala sa kanila. Mag-vlog kayo ng kung ano yung ginagawa nyo sa, diba? Bigyan ko na kayo ng idea, diba? Ang dami naman na yan, yung ganyan yung ginagawa. Lalo na kung may mga sapa-sapa yan sa lugar ninyo. No? Yun ay vlog ninyo ba? No? Magluto-luto kayo sa tabi ng sapa. Ganon ang i-vlog nyo. Yan. Baka doon guys sikat. O kaya ay kung saan man kayo magluto-luto, di ba? Meron yun sa mga aserbiyahan, sa YouTube, no? Ang ganda ng kanilang place. Kahit dito sa Pilipinas, yung magandang places, lalo pagka sa mga nature, banda na sa forest, no? Lalo may mga sapa-sapa yun dyan, may busay, o doon ka magluto-luto. Tapos yung vlog mo, madaming manunood. Depende din sa umpisa ay kung hindi pa ma-discover yung channel mo, ay pahirapan talaga yan. Ganun talaga yun sa akin. Dati ilang taon ako. Pero tingnan nyo yung channel ko at hindi naman talaga nag-grow. Ano lang, kahit pa paano, meron lang na kung may kita lang kahit pa paano ba, kahit kunti lang talaga. Kasi hindi naman talaga malakas yung views yan kasi ano lang yan eh, tarot reading eh. No, tarot reading lang yan, tsaka may mga namimistake pa kasi may gumagawa ng mga scheme and deceit sa akin.
Dahil sa mission ko din kasi, kasama na yan sa mission ko na may mga atake ng mga evil na mga tao, may mga atake ng mga may gagawa ng scheme and deceit ng mga evil forces. Well, sanay na ako kasi may ganun talaga yun pag may mission. Atakihin. Kahit sinong may mission siguro. Basta ganun yun. Yung sa akin ng mission, hindi lang yun dito sa tarot reading ko nalaman. Ha? Sa vision ko yun, tsaka sinabi sa akin mismo ng God ni Jesus Christ yun. Sa vision ko, napakita si Jesus Christ sa akin din. Sa vision ko, yun dun. And then, dun, na ano sa akin, naro-reveal. And then, yung mga manggagamot, alam din nila. Lalo na yung huling manggagamot. Basta, ewan ko lang sa iba. Meron naman, iba-iba kasi mission eh. No? May mission yung iba. Ay, iba yung kanilang mission. Iba yung aking mission. Okay? Hindi kailangan ikumpara ha. Sarili niya. Kaya mahirap sa mga tao kinukumpara yung sarili. Bakit siya, ganito, ganyan. No? Ang daming gift na binigay. Depende sa mission yan. Madaming gift na binigay. Katulad nun sa akin, bata pa ako, pero naginip ako ng ganun. Binigyan ako ng maraming gift. Binigay taglay ko na talaga yun. Basta yung pagkaintindi ko nung binigay niya, taglay ko. Basta ganun, bata pa ako nun, mga elementary, high school. Mga ganun. Masulat sa bawat dahon. No? Ang mahirap sa mga tao, ikumpara yung sarili nila. Iba-iba yung tao, iba yung mission ko, iba yung mission nila. May mission sila. No? Basta ako, dahil gagamitin ko sa mission ko, yung kung naman binigay ng God, yun. Gagamitin yun, hindi kailangan kumpara yung sarili nila sa ibang tao o sa akin. Okay? Dahil iba-iba ang tao. Dapat tanggapin ang katotohanan na iba-iba ang tao. Diba? Kaya mukha na tayo iba-iba eh. Pare-pare ba? Magkaiba. Maliban lang kung magparitoke sila, nagayahin yung mukha lang. Hindi pa nga makuha eh. Hindi pa paritoke, di ba? So, yeah. Let's go back here. Stars. Pwede nga kayong sumikat eh. No? Lalo kung gagawa kayo ng mga vlog, no? Sa YouTube, wala namang masama ako mag-try kayo. Pero kung stable na kayo financially, na okay na sa inyo yun. Ayaw nyo mag-vlog, ayaw nyo sumikat, pwede naman yun. Choice nyo eh. Buhay nyo yun, no? Sa umpisa talaga, mahirap talaga yun. Kumbaga, tiyagaan lang talaga. Sa akin, nagtiyaga lang naman talaga ako eh. Tingnan nyo yung akin, no? Yung may mga taong naiingit sa akin, pero hindi nila alam. Kagaya sa negosyo ko dati, no? Paano siya pahirapan? Kasi si Satanas, inano niya din kasi may mission niya, may nakatakta sa akin. Kaya pinipisti niya din eh. Pahirapan talaga, hindi siya yung maswerte talaga ako na ano. Parang pinipilit ko lang talagang makaahon. Yung po ba, kung sa negosyo, pakunti-kunti lang talaga, pero matyaga lang talaga ako. Tsaka, talagang hindi siya basta-basta, hindi siya madalian, guys. Ganun din sa vlog, nakita nyo. Pero matyaga lang talaga ako, ganun. Ginagawa kasi ng deceit and scheme ng evil forces din yung ano ko. Kasi dahil sa may mission nga ako, may nakatakda sa akin. Pero matyaga lang talaga ako. Kahit sa negosyo, kahit sa ano, parang niruruwin nila ba, no? Pero sanay na din naman ako. Kailan naman sa akin na ganun yung pinagdadaanan ko. Ano pa kaya kung walang namimisti sa inyo, kung hindi kayo ginagawa ng deceit and scheme ni Satanas, kung hindi kayo pinipiste, no? You can succeed, no? Madali. So, umpisa lang talaga yung may challenges, pero pagka ganyan na walang namimisti sa inyo, na walang talagang pinag-initan kayo, like yung mga evil forces, no? Na ginagawan kayo ng scheme and deceit, walang mga ganyan,
na hindi kayo pinag-initan ng kapwa ninyo. Ako kasi pinag-initan ako ng mga tao kasi sinusulsulan yan sila ng mga devil, no? Kasi nga may mission nga ako, may nakatakda sa akin. So, nasanay na din ako, bata pa ako, ganyan na talaga. Sa inyo na walang ganyan, no, na-experience kayo na hindi kayo ginagawa ng scheme and deceit ng mga devil at ng mga evil forces. Madali kayo umasinso. Sa akin, pahirapan matyaga lang talaga ako eh. Kumbaga, pinipilit ko lang din na nag-isip din ako ng kung ano pwede kong pagkitaan. Pero, kahit na ilang beses nag-fail, no, try and try, ganun. Pahirapan talaga yun sa akin. Paano pa kayo sa inyo na hindi kayo pinipist, hindi kayo ginagawa ng scheme and deceit, hindi kayo niruruwen yung inyong mga pinagsikapan, yung inyong pinaghirapan. Di ba? As long as magsikap lang kayo, magtiyaga. Di ba? So, yan lang yun. Akin nga marunong ako makontento. Kagaya sa asawa ko, hindi naman kagwapuhan talaga yan. No? Sa totoo lang. Ano yan siya eh, matanda na yan sa akin, mga halos kalahati edad yan. Marunong na talaga makontento. Yan ang binigay ng God eh. Yan ang tinadhana niya sa akin. So, masaya ako. Sabi ko sa God kung yan na talaga ang para sa akin. Tsaka asawa ko na yan, minahal ko na yan eh. Kontento ako, masaya ako na yan ang mga kasama ko habang buhay. Yan. Kaso lang, may mga tao kasi alam nyo na, nagagayuman, guguloy nila yung utak mo. Tingin kasi nila hindi ko bagay ng asawa mo. Mga ganun ba yung ginagawa ba? May ganyan. So ano pa? May mga gumagawa ng scheme and deceit. Para susula ng devil, ay gagawa sila ng scheme and deceit. So ano pa? Na yun, naging narcissistic na. Ano yung kung maging positive na yung buhay mo sa star na to. Harmonious, number 6. Oh. There's harmony, balance, positive yung love life mo, inspired ka. Inspired kayo both ng person mo. So, ayan. Ito na lang guys for collective reading.